Guys, maglalakad ako talaga pag pauwi ako sa bahay. Galing ako sa meeting. Kamiting ko yung mga bagong management dun sa binibigyan ko ng kontrata. So, ngayon, nagtitipid ako kasi guys, alam mo, sobrang mahal ang pamasahe dito. So, ayun, naisipan ko na lakarin ko na lang pauwi sa bahay. Tingnan mo naman. Ayan. So, siguro maglalakad ako ng 30 minutes. Tapos, nakaganito pa ako outfit. Naka-manager outfit pa ako. Buti na lang naka-doll shoes ako. Dapat pala dito, naka-terno, parang pajama. Naka-pang-jogging. Tapos, naka-rubber shoes. Maganda dito, diretso na lang sana. Kaso, ang problema nga, kamiting ko is mga manager. So, nahiya naman akong pupunta doon na gano'n ang outfit. So, ito dahan-dahan na lang. Gagawin ko dahan-dahan na lang ako maglalakad para hindi masira yung doll shoes ko. Ayan guys, so tingnan nyo naman, napakalawak. Pero actually maganda maglakad dito. Kasi bukod sa mahangin, hindi naman to talagang highway, parang pwede ka dito mag-walking, mag-jogging, kasi bihira lang dito yung yung highway nasa doon sa gitna, sa kabila. So hindi ako makikita ng mga tao na naglalakad ako. Kasi may mga nakaharang ng mga puno, ayan. Tapos yung gilid ko is dagat na. Ganda nyo guys. Hindi ka maboboring maglakad kasi sa mga tanawin pa lang ganda yung dagat, ayun, walang sarap pala talaga dito tumambay. Ito ko nga i-date yung asawa ko, ayan, so sobrang hangin, so buti na lang naka-jacket ako, naka-coat ako, so nababawasan ka ito paano ito talaga guys, alam mo yung gusto mo mag-drive, gusto mo so may nervyos ka, diba? Gusto mo kumuha ng kotse, gusto mo kumuha ng lisensya, hindi ka makakakuha basta-basta kasi alam mo bakit? Ay, meron pa akong doubt, meron pa akong nervyos na gusto kong mawala. Natatakot ako mag-drive eh. Gusto ko lang kumuha ng lisensya pero di ko magawa-gawa. Nakailang beses na ako sa appointment ng pagkuha ng lisensya. Lagi ko nare-refuse kasi sa tuwing babangon na ako, inaabutan ako ng sobrang tamad. Kaya sabi ko, nagpray na lang ako na sabi ko kung handa na ba talaga yung sarili ko, kumbaga talagang 100% na talaga na sarili ko is willing na matuto para makapag-drive na. Sana man lang sa last na pagkuha ko guys ng schedule, appointment dun sa Mawaid, sana sipagin na ako. Yun yung palatandaan ko na ready na talaga ako bumuha. Kasi parang ngayon hindi ko pa carry. May ninenervous kasi ako. My God. So ayan guys, medyo malapit na ako guys. Tatawid na lang ako dun sa dulo. Ganito talaga siguro guys pag madami kang obligasyon sa buhay. Yung ulti mo ipan-taxi mo, isi-save mo na lang siya para dun makadagdag sa padala. Yung ganun. Kasi isipin nyo guys magbabayad ka ng 3BD or let's say 3.5. So magkano na sa pera natin yon? Nasa 1BD is 150, so 450, kulang-kulang 500. O diba? Samantalang sa Pilipinas naman, sanay naman tayo maglakad. So sabi ko, gawin ko na lang din dito kaysa
mag-taxi pa ako. Nakasave pa ako ng 3.5, di ba? Ganun guys. Kasi may tatlo kasi ako guys na anak. So actually po, yung panganay ko is grade 10. So kailangan doble tipid na. Pero hindi naman sa sobrang tinitipid namin yung sarili namin. Kumakain din naman kami ng gusto namin makain. Kasi syempre, yung inaalagaan din namin yung health namin. Hindi naman porket talagang breadwinner ka or madami kang obligasyon sa Pinas, di ka na rin kakain ng masasarap, di ba? Guys, para malaman nyo guys, breadwinner pala ako sa family ko. So kahit may asawa na ako, kahit may anak na ako, patuloy pa din ako nagsusupport sa parents ko. Pag may sobra, mabibigyan ko din yung mga pamangkin ko, yan, mga kapatid ko. Pero kung talagang wala talaga akong sobra, talagang sa mga anak ko lang talaga. Pero hindi ko kinakalimutan yung parents ko kasi nasanay kasi yung parents ko dati na nung wala pa akong asawa, wala pa akong anak, lahat sa kanila ko binibigay para maranasan ng nanay ko, ng papa ko na yung kaginhawahan sa buhay. So nag-start na nung nag-asawa na ako, malaking adjustment para sa kanila yon. Kasi syempre, hindi lahat ng sahod ko, lahat ng support ko isa kanila. Kung meron lang, kung ano na lang yung matira, yun na lang binibigyan. Pero hindi ko po pinagdadamutan ang parents ko. Kasi sobrang mahal ko ang parents ko. So yun po, nagbibigay pa din ako sa kanila kahit sabihin natin na hindi na ganun katulad ng dati, at least 'di ba na nabibigyan ko pa sila. Ganun ko kamahal ang parents ko. Lahat bibigay ko sa kanila as long as na kaya ko pa, 'di ba? Kaya siguro ganun talagang buhay ng breadwinner. Yung tipong bibili ka ng para sa sarili mo. Para bang gift mo na para sa sarili mo. Pero magdadalawang isip ka pa, instead na bilhan mo yung sarili mo, bili mo na lang sa mga anak mo, tapos sa parents mo, yung ganon. Kaya ayun, na sana yung parents ko na ganon ang ugali ko. Kaya thankful sila, nagkaroon sila ng anak na katulad ko. To be honest hindi ko inaangat ang sarili kong bangko. Yun kasi ang totoo. So guys, malapit na tatawid na ako. Bye bye. Thank you guys.